So, eto mga kaloys yung, sinabi, okay, ni, Espinosa, yung, plastic, okay, dun sa ano nila, yung mass, okay, na nandun din yung, padre, right, na noise lang daw yung sigaw ng taong bayan ng justice. Okay, gusto nila na i-accept ng taong bayan na aksidente talaga yon, 'di ba? Ano yun, bobo? Ginawa niyong bobo ang taong bayan, right? Kung simpleng aksidente lang 'yan, bakit 8 days kayo, 'di ba, bago nagsalita or 7 days? Bakit ang tagal? Kasi may tinatago, okay. At, nakakapasa ba ang alon? Kung aksidente 'yun, nagkaroon ng pasa si Rene, 'di ba? Tapos yung vlogger na hindi nakapaniwala, nagkakapasa, 'di ba? Shinare ko sa inyo mga kalords, pumunta talaga dun sa area, chineck niya yung ilalim kung may mga bato or corals, wala, 'di ba? At yun na nga mga kalords, kung may corals or bato, sana minention nitong, mga players na survivor daw, 'di ba? Na natapakan ko yung bato, napakan yung corals. Kung tapakan yung corals baka may ano pa sila, sugat, 'di ba? Parang gano'n, pero wala, sand. So, paano nga magkapasa si Rene, 'di ba, kung aksidente lang yun, right? Marunong si lumangoy, pero itong si Ian, nasa harap ni Rene na hindi marunong lumangoy, yun pang na-save, 'di ba? Maniniwala kaagad kayo sa story niyan? Ginagawang bobo nitong, school na 'to ang taong bayan, right? Bakit nila kine-question 'to? Puwede ma-dispose nila 'yan, eh, ang daming magagaling na players, eh. Ibig sabihin nung cleansing, kaya ang gusto natin kung sila ay may sala, buwagin 'yan, okey, right? Bakit poprotektahan pa, 'di ba? Bakit umiiyak pa yung padre na sila din ay biktima ng ano, eh, siyempre anuhin talaga sila, eh, na nakita na nagsinungaling, eh, 'di ba? Ano yun, tatahimik lang, ito-tolerate, gano'n ba ang Ateneo? So, dito mga kaloys, ito po yung interview na sinasabi ko sa inyo nagsinungaling talaga, okey? Kasi hindi nagtugma, eh, dun sa ibang players, right? So, eto mga kaloys, at tapos ano sila sa interview, eh, dapat kung may pang na-shock ka or nag-panic ka, nag-survive ka, 'di ba, parang kung ipapa-narrate ka agad sa inyo yun, maging emotional ka. Kasi maalala mo yun, 'di ba? Pero sa kanila parang umiinom pa ng tubig, nagko-cross pa ng ano, nagtutulungan pa sila dito, itong si Jared at saka itong si Drew nagtutulungan pa. Halata talagang, 'di ba, na, "Uy, magtulungan tayo baka maligaw tayo sa script." Kasi kung maligaw kayo sa script, eh, talagang ano kayo, mahuhuli kayong nagsinungaling. So, dito mga kaloys, pakinggan niyo 'to, i-prove ko sa inyo na nagsisinungaling itong si Ian, okey? Eto. So that time, hindi ko alam kung ano na nangyari kay Divine kasi that time nagpa-panic na rin ako kasi hindi rin ako marunong lumangoy. Tandaan niyo, hindi siya marunong lumangoy, okey? So, nung Nag-iisip, okey, nag-iisip. Ito siya parang yung narration niya is parang yung kay Kiefer. Si Kiefer nga nagbibilang pa kung ilang seconds, eh. 1, 2, 3 tapos bumuylo, 'di ba? So, hindi siya marunong, 'di ba, ang ano kasi mga kaloys na parang hindi nagme-make sense yung sinasabi nila kasi hindi siya normal dun sa mga ano talaga yung, tendency ng hindi marunong lumangoy, yung reaction, okey, na hindi marunong lumangoy, 'di ba, nagpa-panic yun. Ipapakita ko sa inyo mga kaloys, based sa study kung ano yung mga ginagawa ng hindi marunong lumangoy, kung tugma ba dito sa narration nila. 'Di ba, naano natin na si Kiefer, sinabi niya hindi marunong lumangoy, pero marunong siya mag-float at marunong din siyang mag-ano, dog paddle. So, ibig sabihin nun, marunong siyang lumangoy, 'di ba? Pero ang point kasi nila dito sa interview ay magmukha silang biktima din para tigilan na silang usigin or tanungin. And you have to take note mga kaloys, dito sa forum na ito, bawal silang tanungin kasi biktima daw sila. Come on. Kung gusto nila maano, kung talagang ma-clear at maibigay ang katotohanan, bakit takot sila ma-interview? Kasi mahuli ang kanilang kasinungalingan. Yun lang yun. So, let's continue, okay? buwelo ako, tapos tumatalon. Ano daw siya? Tumatalon lang daw siya mga kaloys. Imagine na, rip current, 'di ba, yung mga ano nila may waves, tapos tatalon na tatalon ka. First time kong nakarinig sa isang hindi marunong lumangoy na ganun ang gagawin. Okay, normal ba yung sinasabi niya? 'Di ba yung narration niya? Kasi
gusto nilang ganun daw sila nag-survive eh. Paniwalaan nyo kami, aksidente yon, ganito kami nag-survive kahit hindi kami marunong. Imagine na, si Rene na lumaki sa Agusan River, di ba? Tabi nila Agusan River, mas matindi ang current. Yun pang nalunod, pero yun na nga, bakit may pasa si Rene? Okay, yun yung question mga kaloys. So, pakinggan nyo to. Wala akong nakikitang tao. So, Wala daw siya nakikitang tao. Tandaan nyo yan ha, wala siya nakikitang tao. sabi ko na baka ito na yun. So, bumuelo ulit ako. Pero kinakramps na kasi yung kaliwa ko pa. So, yung gamit kong pantalon is yung isang pa. So, ang ginagamit doon niya isang paa. Imagine na nagtatalon siya na isang paa. Okay? Para mag-survive daw siya. Imagine. So, you have to take ng mga kaloys, rip current, may rip current daw, di ba? Tapos may wave. Tapos yun lang ginagawa niya, nag-survive siya. Nung tumalon ulit ako, walang tao. Sabi ko, baka ito na nga talaga. Tapos nung sinubukan ko ulit nilunod sa sarili ko, like, sabi ko hindi, isa pa. So, Isa pa. So parang si Kiefer, yung narration ni Kiefer is parang ganito. So if they are reading the same script, malamang same din ang scenario nila. Same experience. 'Di ba? Kay Kiefer kasi ganun din eh. Ilang talon, 'di ba? Ganun talon din si Kiefer. So they're reading the same script. 'Di ba? pag talon ko, andun si Coach Sandro Soriano. Tapos siya yung pinupush niya ako paangat. Pero nung time yun, sabi ko na sa akin na ayoko na. Tapos sabi niya, So ang nakita niya si Coach Soriano. Okay? Sinabi niya, ang unang nakita lang niya ng huli ay si Rene sa likod. Tapos nung pag-jump niya second time, wala na daw si Rene sa likod. Tapos sinabi niya dito, wala daw siya nakita ang tao. Yun yung sinabi ni Ian. Now, balikan natin yung ibang witness. Okay? Dito mo talaga mahuli, di ba? Na nagsisinungaling sila. Okay, sabihin ni Ian, nagsinungaling yan si Sam at saka si Kiefer, mali yung information nila. Sabihin din nito, mali si Ian. So, ibig sabihin nun, kahit isa sa kanila ang nagsinungaling, di ba? Hindi na talaga nagtugma. Right? Kasi nandun sila pareho Pakinggan nyo kung ano ang sinabi ni Sam about Ian. Okay? So, ito mga kaloys. Pakinggan natin. So he was near, so I went to him first. I was trying to drag him po to near shore. So, ito sinasabi niya si Sultan, yung isang hindi marunong lumangoy. Okay? Nung nakita ko na po na may ibang tumulong na po sa kanya, I looked at Malcolm. Malcolm, okay, tandaan yung pangalan ha. Nakita niya si Malcolm. Sinong kasama ni Malcolm? Because Malcolm was with Ian. Ian. See? Sinabi ni Ian, wala siya nakikita. Pero how come itong si Sam, nakita si Ian at saka si Malcolm? Right? Sino ang nagsisinungaling? Nag-gets yung point ko mga kaloys? And we knew na Ian doesn't know how to swim po. Yeah. So nahihirapan na po si Ian. And I thought Malcolm was standing because parang nakaganon lang po siya tapos nakasampa po si Ian. See? So si Ian, nakita niya si Rene. Okay? Pero wala daw siya nakitang tao. Ang last na sinabi ay si coach daw ay umano sa kanya. Pero how come itong sinabi niya kasama si Malcolm? Nag-gets yung point ko mga kaloys? Nakasampa po, parang he was clinging to Malcolm po. Okay. So walang sinabi na nag-jump si Ian. Kaya nakasampa kay Malcolm. So when I got there po, I was parang telling Ian to go to me, like parang Okay. Nung sumampa naman po sa akin si Ian, I tried to reach the floor pero it was so deep na po talaga. See? So, imagine mga kalaysa, si Ian, kaya niyang tumalon. Yun ba ang maging reaction ng isang hindi marunong lumangoy? Hindi. Sabi niya, hindi na niya yung floor . Diba? So, paano tumalon si Ian? And you have to take note mga kaloys, may weight ang liquid. Diba? So, kung sa ilalim ka tapos tatalon ka sa syempre, yung weight ng anuhin mo rin yun, diba? Tapos kay Ian is ganun lang. Simple lang. Pati kay Kiefer, simple lang ganun tanon. Ganun ba ang reaction ng hindi marunong lumangoy? Hindi. According to science. Okay? And you were here, diba you said? I swam all the way to Malcolm po. Here. Okay. Yes po.
So from here, you swam all the way here. That's where sina Ian were Yeah. and Malcolm. Pero kasi po, nung time na yun po, waves were still coming in and palayo na po kami. Okay. Okay. So even if you swam to where Malcolm and Ian were, they were not in the original position Yes, where you po. said. So in other words, everybody was being Drag pulled po. into Yes. the deeper part of the ocean. Everybody. So what happened to, kasi 16 lang sila eh, di ba? 18 dapat sila, 16 lang. What happened to yung 12? Bakit tahimik sila? Kasi mga kaloys, if gawa to ng script at ang daming karakter, mabubuking kagad sila. Ito pa lang, 5 pa lang silang salita, na booking na eh. How much mo kung magsalita yung 12? Kasi wala talagang ganun na activity. And you have to take note mga kaloys ha, yung sinabi nila Kiefer at Sam dito, naka-line daw sila. Pero doon sa interview na yun, yung nandun si Ian at saka si Jared Bahay, walang sinabing ganun na nakalinya. Okay? So dito pa lang booking na natin sila na wala talagang activity na naka-straight line. Kasi nga, nung ginamitan natin ng trigo, di ba? Yung pinakita ko sa inyo na nung analysis ko, okay? Ito po, di ba? Yung ginamitan natin na nag-make sense talaga na nagsinungaling itong si Kiefer at saka si Sam. Okay? Naalala nyo ito mga kaloys, yung in-explain ko sa inyo na hindi talaga nagme-make sense kung gamitan natin ang trigonometry yung sinabi ni Sam at saka ni Kiefer. Di ba? Naalala nyo ito mga kaloys? Di ba yun yung narration nila? Na kung gamitan ng trigonometry, yung pinakadulo ay talagang sobrang lalim na kasi 6'10 yung nasa dulo, pero nung kinumpute natin at average, 15 feet na. So hindi mag-make sense. Okay? So, sinusuportaan nito yung sinabi ni Jared Bahay. Papakita ko sa inyo. Okay? So, nagsinungaling na, or sino nagsinungaling? Si Jared or itong dalawa? Yun na nga, di ba? Conflicting na yung dalawang kampo. Right? So, dito mga kaloys, may papakita ko sa inyo dito yung sinabi ni Jared, okay, na wala talagang line. Okay? Bakit? Okay, ito yon. Okay. So, sabi ni Jared doon sa interview, kasi gusto ko sana makuha yung full interview, pero may mga media na nag-cover at eto nga mga kaloys. Okay? Di ba sabi ni nag-line daw sila. Pero sabi ko, kung gagamitan ng trigonometry, it's impossible na mag-line sila, same pa rin yung, di ba bawat tao, same pa rin yung tubig na sa waist or knee. Ito ang sabi ni Jared. Okay? Noong activity daw nila, ito ang requirement. Dapat yung tubig ay nasa knee to waist. So ibig sabihin nun, napaka-imposible kasi may slope yung di ba? Yung dagat. Napaka-imposible kung mag-line sila na magkakaroon sila ng same, okay, na tubig. Okay, sa knee between waist. So hindi dapat mag-scatter sila, di ba? Hindi pwedeng kayo kasi meron talaga yun sa dulo, lagpas na sa kanya yung tubig. Nagas yung mga kaloys. So, mas nagme-make sense itong sinabi ni Jared kaysa dun kay Kiefer. Another naman, red flag kay Kiefer, di ba? So, ang daming nag-ano kay Kiefer, di ba? Nanggigigil kasi nga nagsinungaling. Paano ka makisimpatiya sa taong survivor ko, no? Kung nagsisinungaling. Di ba? Nagets yung point ko mga kaloys.